Good morning ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Sige, pag-usapan natin itong katatapos lang na rally September 21, 2025. Actually, marami tayong naisip no? Unang-una si General Torre. Kung si General Torre ang nandiyan dyan sa Philippine National Police, mangyari kaya yung nangyari? Yung pagiging violente ng mga kabataan to the point na kinakailangan sunugin yung gulong ng container van. Kung si General Torre yan, uubra kaya yung mga kabataan na yan? O hahantong ba tayo sa ganong punto? Or kung si General Torre ang hepe ng Philippine National Police, nothing against Nartates pero kung si General Torre, hahantong kaya sa pambabato sa isang motel dyan sa Recto nito mga kabataan na ito, or maiiwasan? Sa tingin ko, hindi ganyan kagulo kung si General Torre yung nandiyan dyan. Kasi sa tingin ko lang naman ito medyo mas takot ang tao dito kay General Torre dahil talagang hahabulin ka no? Hindi ka talaga pakakawalan sa oras sa magkasala ka, hindi ka talaga tatantanan. Anyway, sa mga ganitong sitwasyon lang naiisip natin nasaan kaya si General Torre, or ano kaya ang mangyayari kung nandiyan si General Torre? Yan ay isang malaking tanong pa lang ka-coffee Anyway, sige, dito tayo kay Chavit Singson Si Chavit kasi hindi pa nadala binubuo na siya. Napanood niyo yung video ko, viral na yan 1 million views na yan ka-coffee dyan sa Facebook, courtesy of Bilyonaryo. Binubuo siya. Paano? Nagpunta ba naman sa rally? Sir, yung pinunta ng mga tao dyan, galit sa korupsyon. Tapos, ikaw nandiyan na nakinabang sa bulok na sistema na kinukutya mo ngayon. That's one. Pangalawa, si Philip Salvador, binuo din. Anong ginagawa mo dyan, Philip? Bawal daw mga Duterte dyan. Diba? Against nga sa kanila yung rally na yan Dahil sa pagpapanatili ng talamak na korupsyon sa gobyerno, tapos nandiyan kayo, anong natanggap ninyo? Di malakas na buo, diba? Pinalayas kayo. Si Chavit, sabi ni Chavit, magulo daw yung rally. Talaga magulo. Kasi binuo siya. Diba? Binuo siya, buo. Insulting yan kung ikaw nandiyan sa rally. Sa tingin mo, super trillionaire ka, di ba? Tapos ibubu ka lang, palalayasin ka lang. Ibig sabihin, one, hindi ka welcome sa rally na yan. Pangalawa, isa ka sa tinututulan ng mga yan. Kaya, nung binuo na siya, nung interview niya, nagpa-interview siya sa Bilyonaryo ata yan sabi niya, magulo. Interview sa Bilyonaryo, tama, on the ground, Kasi kanina meron din siyang interview, mamaya pakinggan natin. Magulo daw kasi may sari-sariling interest daw yung nagrarally. Totoo nga naman yan. May kanya-kanyang interest yan. At kasama ka na doon. Di ba? Kasama ka na doon sa may sariling interest. Bakit mo ginawa yan? Anong gusto mo? What's your main reason? Bakit sinusuportahan mo yan? Patalsikin si PBBM. Di ba yan ang gusto nyo? Tsugiin si PBBM dyan sa kanyang pwesto. At para matigil yung investigasyon dyan sa korupsyon? Iupo si Sara Duterte? Yan ang isa sa sinasabi mong may sari-sariling interest. O tuloy na, palaya siya dyan. O nabu, di ba? Pahiyang-paya Masakit sa damdamin yan. Ikaw ay mabu. Not only that, Sige. Meron siyang gusto. Sabi niya, wala nang mangyayari to Talagang wala na siyang tiwala kay PBBM Galit na galit ito kay Presidente dahil noon pa raw hindi siya kinakausap. May mga statement pa yan na siya daw ang nagpanalo kay PBBM, mga ambitious statement na yan, At kinakailangan niya na raw totally i-overhaul itong sistema ng gobyerno. Wait lang. Overall total, baliktarin mo talaga yung sistema ng gobyerno. Tapusin na, kung demokrasya tayo tapusin na. Importante kay Chavit, matanggal si Presidente. Pakinggan natin muna and then let's react dito sa sinasabi niya. Kasi, iimbestigahan na ito yung inciting to sedition niya One, sige. Wait lang ang sayit pa sa gobyerno natin. Ito. Ready. Wala silang alam. Pero wala mangyayari yan. The only way, ako nga, ang gobyerno natin, sobrang ng pulo. Parang kotse yan ang kinaandar. Overhaul mo, papalitan mo na itong pyesa, di pa rin naandar. You have to change government. Ang suggestion ko, it should be a meeting. Tanggalin si BBM, tapos pag-meeting ang military, police, and all the justices, Supreme Court justices, and all the religious organization to form a new government. Okay. Wow. Coming from Chavit Singson. One, sige.
Wala nang mangyayari daw. I-discuss ko lang ha yung gusto niya mangyari ha. Since bulok na ang gobyerno ng PBBM eh. Yan ang belief niya dyan eh. Ngayon na siya nagsalitang bulok kasi natamaan yung construction firm niya. Yung sa trap. Ngayon na siya nagsasabi na bulok ang gobyerno dahil iimbestigahan na siya. Bakit nanahimik ka for the longest time? Dahil nakikinabang ka sa bulok na gobyerno na kinukundina mo ngayon. Di ba? Bakit yumaman si Chavit Singson ng ganyan? Hindi ba dahil sa bulok na gobyerno, quote and quote ha, bulok na gobyerno, na kinukundinan niya na ngayon? Galit na siya ngayon sa bulok na gobyerno? At si PBBM ang tira pa si Muno sa bulok na gobyerno na yan? Bakit? Eh kasi sinisilip na. Eh kasi iniimbestigahan na. Eh kasi napaamin siya na mga kamag-anak niya, yung opisyal dyan sa Ilocos Sur, ang mga kontraktor ay sila din. Inamin niya mismo yan. Paano kakakawalan yan? So the only solution ay matigil itong mga investigasyon na yan dyan sa korupsyon. Para matahimik na. Wait lang. Kung ititigil yan, sino makikinabang? Sila din. Yung mga iniimbestigahan, i-absuelto na sila. Hindi sila iimbestigahan eh. Wala na si presidente eh. Kaya itong mga kontraktor na to, mga demukal na kontraktor, nagsasama-sama, nag-iipon ng pondo para mag-rally, guluhin ang gobyerno, ilihis ang issue at matigil itong investigasyon na ginagawa sa kanila. Dahil unti-unti silang sinisingil. Ayun. Nagkakahulihan na. Malinaw yan ha. Gusto nila distract ang gobyerno para matigil yung investigasyon na yan sa korupsyon. Itong si Chavit naman, gusto ng revolusyon. Oh. Tanggalin si Marcos ha. Yan ang sinasabi niya. One, tanggalin si Marcos. May plano na siya eh no? Ang tibay din eh, no? Tanggalin si Marcos. Ano susunod pag tinanggal si Marcos? Hindi niya sinabi na iuupo si Sara. Pero sa ating saligang batas ngayon, kapag natanggal si Marcos, nag-resign man yan, natsugi, o kung anumang dahilan yan, incapacitated na siya to lead the country, ang tatayo na presidente ay si Sara. Hindi pa sinabi ni Chavit, nahiya pa. Sa kanyang interview, tanggalin daw muna si Marcos ha, tapos saka mag-usap ang military, mag-usap ang mga pulis at yung mga Supreme Court justices. Isama na rin yung religious groups at bumuo ng bagong gobyerno. Yan ang sabi ni Chavit. Wait lang. Anong batayan? Anong batayan? Anong reason yun? Ayan ang grounds niyan. Bakit gagawin yung ganyang sistema? Nasa konstitusyon ba yan? Definitely wala sa konstitusyon yan. O baka nasa ordinance ni Chavit Singson. Wait, paano mo apply yung ordinansa mo sa, sa buong Pilipinas? Nagpapatawa ka ba? Di ba? Tanggalin lang talaga si Marcos. Yan ang gusto ni Chavit, no? Bahala na ang military police bumuo ng bagong gobyerno. Talaga nga naman, no? Sige, meron pa ha, yung panawagan niya sa mga estudyante na wag na raw mag-aral. Naku po, kawawa na naman ang mahihirap dito sa gusto niyong gawin. Oh. As a businessman, hindi niyo ba naisip na mag-yun? Kaya yung government. So parang revolutionary government yung naisip mo. As a businessman, hindi nyo ba naisip na mag-yun? Kaya history will repeat itself. Kailangan revolutionary government, kaya tinake over the Korean was the old purpose. So, kung hindi, walang mangyayari. Wala ba kayong confidence sa Senate hearing under Senator Ping Lacson as the Blue Ribbon Committee Chairman? I believe them, pero walang mangyayari. Paano makukulong yung mga... Okay, sige. Malinaw na malinaw. Kailangan revolutionary government. Wow. So hindi kaya si Chavit ay isa sa may kapakanan doon sa rally, dyan sa Ayala Bridge na magulo? Hindi kaya isa siya dyan? Hoy, dapat imbestigahan, no? Kasi consistent doon sa mga statement niya. Consistent doon sa mga sinasabi niya. Naku po, nangangamoy investigasyon yan. Hintayin natin ang Malacanang kung anong gagawin nila dyan. Kakaiba itong si Chavit eh. Okay, sige. Sasabihin niya, pinag-iinitan siya ni Marcos kasi nagsasalita siya, nakikisabay siya dito sa ingay ng taong bayan ha. O, tingnan mo, in the coming days, papress ko na naman yan. Kung ano na naman masasabihin against the government yan. O, basa. O, bago to ha, mainit-init pa. Palace urges DOJ, the Philippine National Police, to probe Singson over revolution call. Quote and quote ha, revolution call. So, hinihimok po ng palasyo, announcement po ito ni Jose Claire Castro, ang Department of Justice at ang Philippine National Police
na imbestigahan itong panawagan ni Chavit Singson na magrevolusyon. Alam mo kung magrevolusyon, magulo. Matitigil niya bang investigasyon na yan? Absuelto yung mga kontraktor. Pagka nagrevolusyon, kawawa ang mahihirap, matitigil ang mga trabaho. Yung mayayaman, maraming ipon yan, maraming salapi yan. Diba? Lilipat lang yan ng ibang bansa. Yung iba, kahit hindi magtrabaho ng 1 buwan, 2 buwan, mabubuhay pa rin yung mga yan, kakain pa rin yan. Yung mga mahihirap na minimum wage earners, paano sila? Matitigil yung trabaho, isasara yung trabaho. Yung mga bata na gusto ni Chavit Singson, wag muna mag-aral. Yung mayayaman, mabilis lang yan, kukuha lang yan ng tutor. Home-based schooling ang gagawin ng mga yan. Paano yung mga pobreng bata sa public school nag-aaral? Paano sila makapag-aaral? Di ba? Anong klaseng panawagan ni Chavit Singson yan? No, yari ka ngayon. Antayin mo lang, imbestigahan ka na. Malacanang has called on the Department of Justice and the Philippine National Police to investigate former Ilocos Sur Governor Chavit Singson for possible inciting to sedition after his remarks urging students to rise for a revolution against corruption. Talaga si Chavit, dinamay pa yung kabataan na nag-aaral. Paano? Kung hindi mo pag-aaralin yung mga bata, anong gagawin mo dyan? Pahawakin mo ng baril. Balik tayo sa nakaraan. Sige, first year high school, grade 6. Second year high school, imbis na papel at ballpen ang hawak, baril ang hahawakan. Kasi gusto ng revolutionary government. Tapos siya, mag-abroad lang. Guguloy ng Pilipinas, siya iiwanan nito. Naku po, anyari? Balik tayo sa nakaraan. Paunlad ang Pilipinas, nako, babalik tayo sa zero. Communications Undersecretary Claire Castro said this after Singson said there must be a total overhaul of government as all agencies were now corrupt. Aminado din siguro siya. Aminado siya dyan sa Ilocos Sur. Yung kontraktor, pamilya nila. Yung mga leader dyan, pamilya nila. In her press briefing Monday, September 22, Castro said President Marcos wants accountability from those who may have stoked violence during Sunday's rallies. Correct. Actually, hindi pa natin pinag-uusapan dyan kung sino yung nagpondo dito sa kabataan. Yung iba, mukha namang hindi kabataan, mukhang mga tatay na. Yun ang gulo dun sa rally. Diba? Pero hahabulin kayo. Sisingilin kayo ng presidente. Yung ginawa ninyo sa Hotel Sogo, sa Sogo Hotel dyan sa Recto, mali yun. Yung sinunog ninyo yung motor ng mga nag-check-in, mali yun. Yung sinira ninyo yung traffic light, anong ginagawa ng traffic light sa inyo? Mali yun. Yung sinaktan ninyo yung mga pulis, mali yun. Kung sino man yung nagpondo sa rally na yan, kailangan yung managot. Kanina, may napapanood ako, isang nanay, naghihinagpis. Umiiyak at nananawagan kay Yorme, kay Mayor Isko Moreno, na wala daw po silang pangpiyansa doon sa anak na nahuli niya, na pupunta lang daw sana sa rally. Ni pambiling araw ng pagkain, wala sila. Diba? Ano pa yung pangpiyansa? So mabubulok yung anak sa kulungan. Ngayon, ang tanong, sino yung kumuha sa mga yan? Hindi doon kayo humingi ng tulong. Diba? May bayad yung mga yan para mag-rally. Yung simple nga lang hinakot Diyan sa Luneta may bayad Ano pa, yun ang gulo ka. Diba? May bayad yan. Yun ang papanagutin. Yung malalaking isda dyan, yung nag-recruit sa mga yan, yung nagbayad sa mga yan para manggulo. Sa mga ganitong klaseng revolusyon, sinong biktima? Mahihirap. Sino ang nasa ground? Mahihirap. Bayaran lang ng 1,000, bayaran ng 500. Ginagamit nitong mga tao na ito na may kapakanan dito sa panggugulo sa gobyerno. Kung isa man si Chavit Singson sa nagpondo dyan, kailangan niyang managot. At paiimbestigahan na siya ngayon. Hinihimok po, DOJ. Shoutout sa DOJ. Shoutout sa PNP. Imbestigahan na yan para managot ang dapat managot. May namatay daw na isa. Hindi ko alam kung pulis siyang namatay o rallyista. Hindi tama. Ang gusto po ng Pangulo ay managot ang lahat na maaaring managot sa lahat ng maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Castro said Singson's statement must be reviewed as he allegedly encouraged young people, including minors, to skip classes to join the movement. Talaga nga naman, tama ba yan? Sabihan mo yung nag-aaral, first year high school, huwag ka na mag-aaral. O sige, sumama kayo doon. Magkilos protesta kayo against the government. Tama ba yan? Coming from a former government official. Mayaman na siya Yung pamilya niya mayaman na. Kahit di na mag-aaral yung mga anak niya, yung mga apo niya, sa kasaan-saan man yan.
Wala na. Tapos, mandadamay ka na mahihirap na nag-aaral. Patitigilin mo sa pag-aaral. At magprotesta laban sa gobyerno. At si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon, para sa korupsyon. The Palace Press Officer said it is now up to the DOJ and law enforcement agencies to determine if Singson's call for a revolutionary government falls under inciting to sedition. Tayo na po ang nakikiusap sa pamunuan, especially kay Interior Secretary John Vic Rimulya, kay Acting PNP Chief General Nartates Jr., and of course kay DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Chavit Singson. Tama yan. Hindi ko alam kung kayang implement ni Nartates yan, na hulihin si Singson. Kasi mabilis lang yan, parang DOJ, ang ginawa lang yan kay Digong at ginawa kay Kibuloy. Kahit influential pa yan, kahit napakayaman pa yan. Halimbawa sa case si Chavit Singson, if ever ma-establish yung probable cause na talagang inciting to sedition, itong ginawa ni Chavit Singson, guarded yan diba? Napakaraming security niyan Kaya bang pasukin ang bahay? Yun ang tanong. Pero kung nandiyan si General Torre, hindi na malaking tanong yan. Diba? Nagawa nga kay Kibuloy Nagawa nga kay Digong kay Chavit Singson pa. That's the time na kailangan natin ng isang General Torre sa ganitong sitwasyon. Again, hindi tayo against kay Nartates pero sana kaya niyang gawin yan. If ever makapag-issue ng warrant of arrest, diba? Habulin itong si Chavit Singson dahil may pondo yan may makinarya yan Isang kumpas yan, kayang pondohan yan kung ano mang against the government campaign yan. Kayang-kaya ni Chavit yan. Diba? Under the revised penal code, inciting to sedition is committed when a person, through speech, writing, and/or other means, incites others to rise against lawful authorities or disturb public peace and order. Those found guilty may face imprisonment of up to 6 years, depending on the gravity of the offense. Kaso mayaman si Chavit no? Kaya niyang gawin dyan lahat Tulad yan sinasabi niya, pag mayaman ka, i-delay lang ng i-delay yan. O may resulta na, sige, apila lang yan hanggang umabot ng Korte Suprema, apila lang ng apila. Pero mali yung kanyang panawagan dyan. At sa mga magulang naman, huwag kayong makinig doon sa panawagan ni Chavit Singson. Patigilan nyo yung mga anak nyo sa pag-aaral at labanan ng gobyerno. Naku po, kayo din po ang kawawa. Huwag na huwag kayong makikinig sa ganitong klaseng panawagan ng isang dating opisyal ng gobyerno in the name of Chavit Singson. Diba? Ang linis ni Chavit no? Ay nako, sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow at i-share nyo na po itong video na yan para marami pong makanood Yung mga nasa TikTok, subscribe na po kayo. Nasa YouTube, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo, bye-bye.